Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong episode, isang dating tahimik na batang may simpleng pangarap, pero ngayon ay hari na ng primetime, direktor, producer, at tunay na ehemplo ng sipag at tiyaga. Ihanda nyo na ang sarili nyo dahil bibigyan natin ng pugay ang hari ng teleserye, ang isa sa pinakamatatag na bituin ng kanyang henerasyon, walang iba kundi si Coco Martin. Isinilang si Rodel Pacheco Nation Seno na mas kilala natin bilang Coco Martin, noong ika-1 ng Nobyembre taong 1981 sa Novaliches, Quezon City. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, pinalaki siya ng kanyang lola na may matinding disiplina at pagmamahal. Working student si Coco noon, kaya mula pa lang pagkabata, alam na niya ang halaga ng sipag at tiyaga. Nag-aral siya sa National College of Business and Arts at nagtapos ng degree sa Hotel and Restaurant Management. Pero alam niyo bang bago pa siya sumikat, naging OFW muna si Coco sa Canada bilang janitor? Oo, mga pamangkin, kaya't bago niya narating ang kinatatayuan niya ngayon, literal siyang naglinis ng sahig sa malamig na bansa para lang matustusan ang pangarap. Pagbalik niya sa Pilipinas, sumubok siya sa pag-aartista. Pero hindi agad teleserye ang tinahak ni Coco. Sa halip, pinasok niya ang mundo ng indie films. Dito siya unang napansin, sa pelikulang Masahista, 2005, kung saan ginampanan niya ang isang kontrobersyal na papel. Matapang ang role, mga pamangkin, pero hindi umatras si Coco. Doon pa lang, kita muna ang tapang at dedikasyon niya sa sining. Mula roon, sunod-sunod na ang indie projects niya, Serbis, Hinatay, Tirador, at Foster Child. Sa mga pelikulang ito, hindi lang lokal na manunood ang bumilib, pati mga international film festivals. Cannes, Venice, Toronto, name it, mga pamangkin, umabot na roon ang galing ni Coco. Pero syempre, hindi lahat ng indie star ay nakakapasok sa mainstream. Pero si Coco, bumangon at lumaban. Noong 2009, lumutang ang kanyang pangalan sa mainstream media sa teleseryeng Tayong Dalawa kasama sina Gerald Anderson at Jake Cuenca. Dito nagsimulang mapansin ang kanyang matinding screen presence. At di nagtagal, walang hanggan, Juan de la Cruz, Ikaw Lamang, at syempre ang napakatagal-tagal na Ang Probinsyano. Pamangkin, sandali lang. Kung umabot ka na sa parteng to, ibig sabihin, bilib ka rin kay Coco Martin. Kaya naman hinihiling ko na, bigyan mo naman ng konting suporta si Tito Daldal. Hit like, smash subscribe, at e-comment mo kung sinong artista ang gusto mong talakayin natin sa susunod. Malay mo, ikaw na ang susunod nating Tito Daldal shoutout. Ituloy natin ang kwento ni Coco. Alam niyo bang ang FPJ, ang probinsyano ay tumagal ng halos 7 taon. Halos isang dekada mga pamangkin. At hindi lang siya bida roon, siya rin ang producer at director. San ka pa? Hindi lang simpleng artista si Coco Martin. Isa siyang tunay na artist, hands-on sa bawat proyekto. Sinasabing minsan, natutulog siya sa set, gumigising para magre-write ng script, nagdidirect habang umaarte, at nakikisalamuha pa sa mga crew. At syempre, bilang tagahanga ni FPJ, ginawa niyang inspirasyon ng hari ng aksyon sa kanyang mga proyekto. Kumbaga, tinuloy niya ang sinimulan ni The King, ang maghatid ng action drama na may puso at aral. Pero syempre, hindi lang puro spotlight ang buhay ni Coco. Minsan na ring naging laman ng mga intriga ang personal niyang buhay, lalo na ang matagal ng tsismis tungkol sa relasyon nila ni Julia Montes. Pero kahit kailan, tahimik si Coco. Never siyang naging marumi sa salita, never siyang nagpadala sa drama. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang trabaho kaysa tsismis. At alam niyo ba, mga pamangkin, kilala rin si Coco bilang mapagbigay sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan niya sa industriya. May mga ulat na tumutulong siya sa mga dating artista na nawalan ng hanap buhay.
Binibigyan niya ng roles, trabaho, at minsan, tulong pinansyal. Yan ang tunay na kapatid sa industriya. At ngayon, hindi pa rin humihinto si Coco. Isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ngayon ay ang teleseryeng Batang Quiapo, na muling inspired ng pelikula ni FPJ. Sa proyektong ito, muli niyang pinakita ang kanyang husay, hindi lang sa pag-arte kundi sa pagdidirek at pagiging leader ng kanyang cast. Marami sa mga artista sa Batang Quiapo ay galing sa iba't ibang background, may bago, may veterano, may baguhang vlogger, may komedyante, pero sa ilalim ng direksyon ni Coco, nagkakaisa sila. Marami din datihang artista ang matagal na din nawala sa industriya pero binibigyan niya ng pagkakataon na makabalik dahil siya ay handang tumulong at may malasakit sa mga taong talagang nangangailangan. Yan ang tunay na leader. Mga pamangkin, sa bawat eksenang kinabibilangan ni Coco Martin, may puso, may laban, at may aral. Hindi siya umasa sa connections. Hindi siya nabuhay sa yaman. Sa halip, gumapang siya paakyat gamit ang tiyaga, disiplina, at respeto sa trabaho. Kaya kung nararamdaman mong mabagal ang progreso mo sa buhay, isipin mo si Coco. Walang shortcut, pero kung totoo ka sa pangarap mo, darating din ang araw mo. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin pwede bang e-like at subscribe na mga pamangkin. At kung sino pa ang gusto niyong talakayin natin next, e-comment nyo lang sa baba. Baka ikaw na ang mabanggit sa susunod nating Tito Daldal shoutout. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit janitor ka pa ngayon, basta may sipag at puso, lalo na kung may pangarap, pwede kang maging hari bukas. Lahat ay kayang abutin lalo ang tuktok ng tagumpay. Coco Martin, baka pwede mong kunin ang outfits mo sa mga teleserye mo para dumaldal pa more.